Groom, nagka-amnesia isang araw matapos ang kasal. Ano ang iyong mararamdaman kapag bigla kang hindi maalala ng iyong mister isang araw lamang matapos ang inyong kasal? Ito ang kalbaryong kinaharap ni Lauren Beng Campaner mula Pitogo, Zamboanga del Sur nang magka-amnesia ang kanyang asawa isang araw matapos ang kanilang pag-iisang dibdib. Ayon sa salaysay ni Beng sa programang Kapuso Mo Jessica Soho o KMJS, matyaga nilang hinintay na tuluyan silang ikasal ng kanyang karelasyon na si Jan Jan. Halos isang dekada ang lumipas bago maisakatuparan ng kanilang pinakaaasam na kasal. Ayon pa kay Beng, nagsimula sa pagiging magkaibigan ang kanilang relasyon. Si Jan Jan ang nagsilbing crying shoulder ni Beng nang maghiwalay sila ng kanyang dating ka-live-in partner. Hindi nagtagal, lumalim ang kanilang pagkakaibigan at nauwi sa pagmamahalan na nagbunga ng 2 anak. Dahil sa matagal nilang hinintay at pinangarap na maikasal sa simbahan, naging espesyal at mahalagang araw para kina Beng at Jan Jan ang May 18. Ito ang araw na nais sa katuparan ng kanilang pag-iisang dibdib sa harap ng Diyos, dinaluhan ng kanilang mga kaibigan, pamilya at mga mahal sa buhay. Ngunit isang araw matapos maikasal sina Beng at Jan Jan, agad silang hinarap ng isang napakalaking pagsubok dahil sa isang aksidenteng nangyari kay Jan Jan. Ayon sa pagsasalaysay ni Beng, kahit noong magkarelasyon pa lamang sila, ramdam na niyang hindi pagsang-ayon ng ina ni Jan Jan sa kanilang relasyon. Noong araw mismo ng kanilang kasal, maraming nakapansin ng pagiging iritable at hindi masaya ng ina ni Jan Jan. Isa umano sa hindi matanggap ng ina ni Jan Jan ay ang pagkakaroon nito ng live-in partner bago silang magkatuluyan. Kinimkim daw ito ng ina ni Jan Jan hanggang sa maikasal sila at sumabog na lamang kinagabihan matapos ang kanilang kasal. Ang pagtatalo sa pagitan ng mga kaanak ni Beng at ng ina ni Jan Jan ang nagtulak kay Jan Jan na sakta ng sarili. Inuntog niya ang kanyang ulo sa sahig dahilan upang mawalan siya ng malay at mangisay. Agad na isinugod si Jan Jan sa ospital, ngunit minabuti ni Beng na magpaiwan dahil hindi niya kayang makita ang asawa sa ganoong kalagayan. Sa kabutihang palad, nabigyan si Jan Jan ng pangalawang pagkakataon sa buhay, ngunit sa kabila nito, nawala ang kanyang mga alaala na parang bula. Hindi niya matandaan ang kanyang asawa at ang kanilang 2 anak. Wala rin siyang kamalay-malay sa naganap na kasal nila ni Beng. Akala ko, pag kinasal na yung tao, doon nabubuhos yung lahat ng blessings. Hindi ko kasi lubos maisip yung mismong kasal namin na dapat yung pinaka-importanteng bagay na dumating sa buhay namin, bigla na lang nawala sa mga alaala niya. Tulala na lang talaga siya ngayon. Tumingin lang siya sa akin, hindi niya ako makilala. Tapos lumapit po yung bunsong anak namin, yung kalaro niya palagi. Sabi niya, Papa, Papa. Kinis siya, tapos tinulak ng asawa ko yung anak ko. Sabi ko, Lord, bakit umabot sa punto na ganito? Pina-frame ko pa yung picture namin sa kasal. Yun yung paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na, kinasal na tayo. Ito yung suot mo, dito tayo kinasal sa simbahan. Sabi ko, magkaparehas tayo ng singsing. Ayon kay Dr. Lovell Ditucalan Escudero, isang adult neurologist, nagkaroon si Jan Jan ng traumatic brain injury na nagresulta sa retrograde amnesia. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya maalala ang mga nagdaang pangyayari at hindi makilala ang kanyang asawa at mga anak. Dagdag pa rito, nakitaan din si Jan Jan ng depresyon na nakakaapekto sa pagbabalik ng kanyang alaala. Sa kabila ng nangyari kay Jan Jan, pursigido si Beng na tulungan ng kanyang asawa na maibalik ang kanyang mga alaala. Sobrang mahal ko yung asawa kahit hindi niya ako maalala. Gagawa at gagawa ako ng paraan para maalala niya ako. Hindi talaga ako bibitaw sa kanya.